Hi guys! Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 10 piso Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, 2011. Yan. Ito yung katangian nitong coins na to. Ito yung may pinakamagandang pagkakagawa sa ating mga coins na 10 piso. Kasi hindi siya nakakalbo yung mga buhok. Yung kanyang mga buhok, buong buo, no? Yan. Ito yun. Matanong ko nga ito palang mapaalala ko. Ito palang may harap na, may dalawang mukha ng ni Andres Bonifacio at saka ni Apolinario Mabini. Ito pala ang likuran. Ito pala ang likuran ng coins, ang reverse. Ang harapan pala, ito, no? Ito pala ang harapan. Yan. Napaalala ko lang po kasi madalas ako mismo nadadalas nakakalimot eh. Ito pala ang harapan ng coins. Yan. Okay po Yan pala ang harapan ng coins. Yan. Pinaalala ko lang po. Pero ang ating pong topic ay kanya pong presyo doon sa eBay. Naging number 1 po siya doon sa NGC na valuehan po siya. Medyo maganda ang value niya. Kung magse-seller ka doon sa eBay, may price guide ka na, alam mo na. Tsaka sa ngayon, walang walang gaano nagdi-display ng 10 piso doon po sa eBay. Walang gaano nagtitinda. Itinatabi na po nila kasi pag na-demonetize na po yung mga yan, magiging mabili po yan. Walang gaano nagtitinda ng tip ko lang po sa inyo. Sa eBay po, walang gaano nagtitinda ng mga 10 piso. Hindi naman nagkaubusan niya kasi marami sa Pilipinas. Unti-unti na nagko-collect. Kumbaga pagdating ng araw, pag hindi na natin ginagamit yan, dyan bibira yung bentahan talaga ng coins. Kasi nga, na-valuehan siya sa INGC, naging mabili siya, dahil kumonti ng supply, pero tinabi lang nila yon. Pero sa atin, marami pa ito kasi nga, ginagamit pa natin eh. Kaya sa atin, bawal ipagbili. Pero doon po sa eBay, meron na pong mga nagaganap na bentahan ng mga coins natin. Talagang naka-display po siya. Dini-display pa talaga yung mga yung mga coins natin Mayroong binibentang mahal, mayroong binibentang mura. Pero ngayon, kung magse-search ka po sa sa eBay ang hirap po makakita ng mga nagtitinda ng ganitong coins. Mga BSP series mula 2000 hanggang 2017. Wala pong gaano nagdi-display niyan. Kasi alam nila, pagdating ng araw, alam ng mga seller, pagdating ng araw, magiging valuable po yan. Tataas pa ang presyo nitong mga ganitong coins. Ito meron siyang value doon sa NGC. Naka-convert na po sa peso. Ito naman tataas pa to lalo pagka pag hindi na natin ginagamit yan. Puntahan natin Ayan, 2011. Yan. 2011, 10 piso ang kanya po mga presyo. Yan, Yan. PRAG yan. Very fine. 36.08 yung yung hindi gaano kagandahan, Yan. Yung extremely fine, 72.16, Medyo maganda ng konti sa sa 60. Mas maganda to sa sa 72. Binibenta nila ng 180.41. Value na po yan doon. Kung sa collectors value na po doon po sa labas ng bansa, mga collectors. Dito po sa atin, siyempre, hindi pa naman susundin yan kasi marami sa atin maraming stock sa atin ng mga ganitong coins Sa 63, 360.82. Yan ang kanyang value. Yan ang nag-number 1 siya. Laki, 360. Pero sa atin, hindi naman papalitan ng 360 kasi nga, sa Pilipinas, marami pa tayo. Pero doon po sa labas ng bansa, yan na po ang pinaka-value niya. Doon po sa NGC, binalyuhan na po siya. Para niya na. Yung pinaka-presyo. Ito sa 65. Sana yung maganda-maganda. 481.10. Yan po ang kanyang presyo. Yan ang aking mga nakalap na impormasyon. Mahal, Halos $10, Okay po. Sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw. Kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang presyo
value ng mga coins na ating hawak. At ang mahalaga, isa pa, meron tayong koleksyon. Okay po, hanggang sa muli po, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.